Isipin mo ito, ka-crypto. Paggising mo bukas, sa XRP ay nasa $1,000 na. Ayan, $1,000 na presyo. Hindi mo na kailangan ng alarm clock dahil ang notification ng bank account mo ang siyang gigising sa'yo. Ayan, kapag nangyari yan ay yung mismong notification ng bank account mo ang siyang gigising sa iyo. Pero heto ang malaking dilemma. Ibebenta mo na ba lahat para maging instant milyonaryo? Ayan, magbebenta ka na ba lahat? O itatago mo ito habang buhay dahil baka maging $2,000 pa ang presyo nito sa hinaharap? Yan po ang pagpipilian. Kamakailan po kasi ay nagpasabog ng isang malaking tanong itong si XRP Captain sa X platform. At ang sagot po ng XRP Army, parang halo-halo. Masarap pero nakakalito. At ayan mga ka-crypto, tingnan po natin yung aktual na post ni XRP Captain dito. Ayan. Sabi niya rito, if XRP were to hit $1,000 per coin, will you sell or hold it forever? Ayan. Ngayon ay unahin po natin ang mga lodi natin na pragmatic. Ayan, at nandito po si Z German Dude. Ang sabi niya, medyo malabo pa sa sabaw ng dinuguan ang $1,000. Ayan, napakatindi. Malabo pa raw sa sabaw ng dinuguan ang $1,000 na presyo para kay XRP. Pero kung sakaling mangyari man yan, kalahati lang daw ang kanyang ibebenta. At ang tanong ay bakit? Ayan, kalahati lang daw yung kanyang ibebenta para pambili niya ng ginto at saka real estate. Diversification ika nga. Mahirap naman kasing puro crypto ang hawak mo habang ang buhay mo ay gawa pa rin sa hope and prayers. Ayan, pag-asa at saka panalangin. Nandito naman po si DS Yarbrough 78. Ayan. Para sa kanya naman ay chill lang. Depende raw sa metrics ng staking at saka lending. Kumbaga, gagawin niyang gatasang baka itong si XRP. Ayan, napakatindi. Gatasang baka or gagatasin niyang baka itong si XRP. Hindi daw po kailangang katayin ang baka. Basta nakakakuha siya or nakakakuha ka ng gatas. Yung tinutukoy po niya rito is passive income. Ayan, basta ang importante, nakakakuha siya ng gatas o passive income dito, araw-araw ay solve na. Ayan. Ngayon ay syempre, hindi na rin po mawawala dito ang mga tinatawag na hardcore hodlers. Ayan, mga hardcore na hodlers. At ang ilan po sa mga nabanggit dito ay sina XRP Gold God at saka si Micah Pope. Yan, or Paup. Sabi, para sa kanila, yan, walang bitawan. Gagawin daw nilang legacy sa XRP. Ito yung mga taong naniniwala na sa XRP ay hindi lamang po pera, kundi ito daw ay ang bagong pundasyon ng financial system. Yan, napakatindi. Ngayon ay nandito naman si Dan Lane. Yan, siya naman po ay medyo conservative na loyalist. Para sa kanya, magbebenta po siya ng konti para sa luho o pangangailangan. Pero 90% ng kanyang portfolio ay nakalock sa baul or sa kanyang vault.
Yan, maliban po sa kanya ay meron din namang gaya ni O. Hamza na maaga pa lang nag-exit na ang karamihan. Yan, tira na lang. Magtitira na lamang daw siya. Yan, yung natitira na lamang ay ang kanyang magiging exposure. Kumbaga sa buffet, busog na siya. Nakatikim lang ng dessert para hindi ma-miss out ang party. Ayan, para kay O. Hamza. Ngayon, bakit ba natin pinag-uusapan ang presyong parang script sa pelikula? Simple lamang po mga ka-crypto. Ang usapang ito ay hindi lang tungkol sa moonshot. Pinapakita nito na ang XRP Army ay hindi lamang po basta speculators. Sila ay mga strategist. Binabalensi po nila ang pangarap at realidad. Ang ganitong level ng commitment ang siyang nagpapatatag kay XRP kahit gaano pa ka-volatile ang market. Ang $1,000 ay speculative, pero ang loyalty ng community, yan ang real asset or totoong asset. Ayan. Kaya sa kabuuan ng balitang ito, nasa iyo kung magiging diamond hands ka o paper hands na may mansyon. Ang mahalaga, may plano ka bago pa lumipad ang presyo. Dahil sa crypto, ang pinakamahirap na kalaban ay hindi po ang market, kundi ang sarili mong takot at gana. Kung mag $1,000 nga itong sa XRP, siguraduhin mong hindi ka lang nakanganga. Dapat nakahanda ka na. Dito po sa mundo ng crypto, may kasabihan. Ang pinakamalakas na sipa ay nangyayari kung kailan ang lahat ay nakapikit. Habang ang Bitcoin at Ethereum ay tila nawawala sa kanilang sariling kwento, may isa pong underdog na dahan-dahang gumagapang sa dilim. Yan ay si XRP. Sabi po ng mga eksperto, hindi lang ito simpleng pag-angat. Ito daw ay isang God candle waiting to happen. Kung iniisip mong patay na si XRP, baka nakakalimutan mong ang pinakamasarap na ulam ay yung matagal isinalang sa apoy. Ayan, ayon po sa strategist na si Bird. Ayan po yung kanyang aktual na post dito sa kanyang X account. Ayon sa kanya, ang kasalukuyang kondisyon ng market ay ang perpektong prime time para sa isang matinding news bomb. Bakit? Kasi fractured daw o basag ang kumpiyansa ngayon sa mga higante. Kapag ang lahat ay takot at nag-aalinlangan, dito madalas sumusulpot ang mga surprise moves o nakakasorpresang galawan. Isipin mo na lang na ang XRP ay yung tropa mong tahimik sa inuman pero biglang maglalabas ng pambayad sa bill. Hindi mo inaasahan pero laking gulat mo. Ang timing ay lahat. Ang Phoenix ay hindi po bumabangon kapag handa ang lahat. Bumabangon ito kapag walang nakatingin. Hindi lamang po ito base sa pakiramdam. Technical-wise, may niluluto na. Ang Total 3 Index, kung saan kabilang si XRP, ay sa wakas kumawala na laban kay Bitcoin matapos po ang ilang taong pagkakakulong sa consolidation. Isipin mo ito ka-crypto. Parang traffic sa EDSA na biglang lumuwag. Habang humihina ang domination ni Bitcoin, ang kapital
o pera ng mga investors ay naghahanap ng bagong matatambayan. At dahil undervalued at matagal nang suppressed sa XRP, ito ang nagiging pangunahing target ng tinatawag nating capital rotation. Yan. Ngayon ay bakit nga ba God candle? Ayan, bakit God candle? Yan, ito po kasi ay dahil sa tinatawag na thin positioning. Ayan, thin positioning. Ang ibig pong sabihin nito ay kakaunti na lang ang nakapwesto at maraming traders ang nasa sideline. Yan. Kapag pumasok po ang isang malaking balita o institutional flow, ang presyo ay tatalon ng napakabilis dahil walang humaharang. Sa madaling salita, parang biglang sale sa mall na ikaw lang ang nakakaalam. Mabilis mauubos ang stock at tataas ang value ng nakuha mo. Kaya ang market psychology dito ay simple lamang po. Ang pinaka-unexpected na moment o hindi po inaasahang pangyayari ang nagbibigay ng pinaka-explosive na gains. Yan, sa kabuuan po ng balitang ito, ang crypto ay laban ng pasensya at saka tamang pwesto. Ang sitwasyon po ni XRP ngayon ay paalala. Yan, paalala po sa gitna ng kaguluhan kung saan ay dito po nabubuo ang pinakamalaking oportunidad or opportunity. Kung ang gut feeling ng mga experts ay tama, ang hinihintay po nating God candle ay hindi lang basta kandila. Ito ay solo na magbibigay liwanag sa mga investors na naniwala habang ang lahat ay duda. Tandaan po natin sa trading, hindi kailangang maging maingay. Kailangan lang maging tama. Alam nyo, ang crypto market ay parang ex mong pabago-bago ang isip. Ngayon, masaya kayo. Mamaya, black ka na. At itong sa XRP, mukhang balak tayong dalhin sa isang emotional roller coaster na walang seatbelt. Sabi ng pundit na si Crypto Deal News, ang presyong 0.85 hanggang 0.95 ay hindi daw imposible. Oo, narinig mo ng tama. Hindi ito pananakot. Ito ay mental preparation para sa mga lodi nating mahilig sa kape habang nakatitig sa chart. Yan, bakit nga ba kailangang paghandaan ang ganitong extreme scenario? Simple lamang po, ang market ay hindi charity institution. Minsan kailangan muna nitong i-test ang tibay ng dibdib mo bago ang tunay na lipad. Sabi po ni Dale, handa siyang sumama sa biyahe kahit mag-zero pa yan. Isang mindset na pangmatibay. Parang yung relasyon ninyo ng utang mo, ayaw kang tantanan. Ang point po dito, short-term price swings are just noise. Yan. Ingay lamang daw ang short-term price swings. Kung bumagsak man sa 85 cents, hindi ibig sabihin na sira na ang project. Ibig sabihin lang niyan, ang market ay kasalukuyang nasa sale o kaya naman ay sinusubukan lang kung sino ang may paper hands at sino ang tunay na diamond hands. Kaya wag po tayong malito. Ang presyo po ngayong 2026 ay parang outfit mo sa Zoom meeting. Yung itataas lang ang nakikita, pero ang importante ay yung nasa ilalim. At yan po ay ang fundamentals.
Habang ang iba ay nagpapanik sa barya-baryang galaw, ang XRP ecosystem ay busy sa pag-expand. Regulatory clarity, check po yan. Institutional integration, check po yan. Payment infrastructure, check na rin po yan. Yan, may solid pa ito. Mas solid pa po ito sa plano ninyo ng tropa mong laging drawing. Ang utility, compliance at saka institutional use ang tunay na gasolina ni XRP. Ang presyo, minsan delayed lang. Yan ang pag-update ni reality sa tunay na value ng asset. Ayan. Ngayon ay paano ka dapat mag-react? Simple lamang po mga ka-crypto. Huwag mong ibenta ang kidney mo para lang mag-buy the dip. Kailangan po natin ng strategic planning at saka cash reserves. Yan ang ating tanging kailangan. Isipin mo na lang, si XRP ay parang pagtatanim ng mangga. Hindi mo ito tatanim ngayon para kainin bukas. Hayaan mong bagyuhin, hayaan mong ulanin, basta alam mong buhay ang ugat, may aanihin ka. Ang kasaysayan po ng crypto ay puno ng malalalim na corrections na sinundan ng dambuhalang gains. Ang tanong, nandoon ka pa ba kapag nangyari iyon? O nag-panic sell ka na noong bumaba sa 90 cents? Yan mga ka-crypto, be ready for anything. Sa crypto, ang tanging siguradong bagay ay ang pagiging unsure nito. Resilience at disiplina po ang puhunan. Dahil sa huli, ang market ay parang buffet. Yung mga marunong maghintay ang laging busog. Kaya ingat po sa trade at huwag kalimutang huminga. Dito po sa mundo ng crypto, madalas nating marinig na the chart doesn't lie. Pero ayon po sa isang legendary holder na 10 taon nang nakahawak or nakahold kay XRP, ang presyo ngayon ay isang malaking kasinungalingan. Habang ang lahat ay nakatutok po sa daily candles, may malaking disconnect na nangyayari sa pagitan ng reality at ng market price. Isipin mo mga ka-crypto. Yan, isipin po ninyo mga ka-crypto. 10 taon, 10 years. Noong 2016, ang pinoproblema lang natin ay kung paano mag-move on. Pero si Ripple Bullwinkle dito, pinoproblema na ang future ng cross-border payments. Ang sinabi niya, ang muted price action na nakikita natin ngayon ay hindi sinyalis ng kahinaan. Sa totoo lang, ito ay isang lag. Para itong internet connection mo noong mga taong 2000 kung saan ay nakaload na yung video tapos hinihintay lang na mag-play. Ngayon ay bakit po niya nasabi yan? Simple lamang po mga ka-crypto. Ang landscape ni XRP ngayon ay hindi na katulad noong Wild West days. Una, wala na yung madilim na ulap ng regulatory uncertainty sa US. Pangalawa, ang mga financial institutions ay hindi na lang basta curious. Ngayon, involved na sila sa blockchain settlement at saka liquidity provisioning. Ang Ripple ay hindi na lang basta tech startup. Sila na ang nagpapatakbo ng infrastructure para sa institutional finance. Ngayon ay narito po ang catch. Ang market ay parang taong bagong gising. Matagal bago mahimasmasan. Madalas po nating makita sa kasaysayan ng crypto na ang long accumulation phases ay sinusundan ng biglaang pagsabog.
Kapag ang mga fundamentals ay umabante na pero ang presyo ay naiwan, ang tawag dito ay coiled spring. Isang maling galaw lang ng market sentiment, pwedeng lumipad ang presyo ng mas mabilis pa sa pag-amin ng crush mo. Huwag nating kalimutan ang mga bagong sangkap sa luto. Yan, or pagluluto. At yan po ay ang mga ETF-driven capital flows, banking engagement, at mga bagong permissioned features sa XRP Ledger. Ang lahat ng ito ay live na. Hindi na ito drawing. Yan, hindi na lamang po ito drawing o pangako lang sa white paper. Ang infrastructure ay handa na para sa mass adoption. Pero ang presyo, para pa rin pong naka Nokia 3310 habang ang tech ay iPhone 17 na. Ayan, sa dulo po ng araw, ang tanong ng isang 10-year veteran ay hindi kung magbabago ba ang fundamentals dahil nagbago na ito. Ang tunay na tanong ay kailan magigising ang market para mapagtanto na ang presyo ay kailangan ng humabol sa katotohanan. Dahil kapag nangyari ang alignment, siguradong hindi ito dahan-dahan. Alam nyo ba na 99% ng tao sa mundo ay walang kaide-ideya sa paparating na tsunami sa financial world? Habang ang karamihan ay abala sa panunood ng mga sayaw sa TikTok, ang XRP at HBAR ay tahimik na binabago ang pundasyon ng pera. Hindi po ito tungkol sa hype. Ito ay tungkol sa infrastructure. Sa madaling salita, habang tayo ay tulog, ang mga dambuhalang institution ay naglalatag na ng red carpet para sa dalawang asset na ito. Yan, unahin po natin ang Hedera o HBAR. Yan, kung iniisip po ninyo na crypto lamang ito para sa trading, nagkakamali po kayo. Si HBAR ngayon ang bida sa tinatawag na real-world asset tokenization. Yan. Isipin mo, pati mga lupa, building, at ginto, unti-unti nang nilalagay sa blockchain. Sabi nga ng analyst na si Levi Rietveld, sa HBAR ay parang yung kaklase mong tahimik pero siya pala ang may-ari ng school. Hindi po sila nakikipagkarera sa mga meme coins. Nakikipag-partner po sila sa mga enterprise at ang kanilang strategy ay regulatory aware deployment. Ayan. Ibig sabihin yan, hindi po sila takot sa batas kasi sila mismo ang sumusunod sa rules, sa rules o patakaran habang ang iba ay nagtatago pa sa dilim. Kapag bumalik po ang bull market, huwag kang kukurap. Baka maiwan ka sa station. Ngayon ay dito naman po tayo kay XRP. Yan, kung akala po ninyo ay pang cross-border payments lang ang Ripple, update your software na po. Sapagkat ang Ripple ay pumasok na sa institutional DeFi. Hindi lang ito basta padala pera sa abroad. Binubuo nila ang tulay para sa mga professional liquidity at saka derivatives para sa mga big-time investors. Isipin mo ang mga dambuhalang bangko gagamit ng decentralized finance sa pamamagitan ng XRP para itong paglalagay ng rocket engine sa isang bangka. Ang focus po nila ay hindi lang mga retail investors kundi ang traditional financial infrastructure. Sila ang nag-aayos ng plumbing ng buong mundo habang ang iba ay busy sa pag-aayos ng wallpaper.
Ayan. Ngayon ay bakit hindi alam ito ng lahat? Simple lamang po ang kasagutan dyan kung bakit. Yan ay dahil sa tinatawag na perception lag. Sa crypto, laging nauuna po ang technology bago ang presyo. Parang pag-ibig. Madalas, kailangan muna ng matinding effort at groundwork bago mo maramdaman ang spark. Ang groundwork na ginagawa po ng XRP at saka H-bar ngayon ay hindi para sa bukas, kundi para sa susunod na dekada. Sabi nga, ang pinaka-importanting balita sa crypto ay madalas nangyayari sa mga panahong walang nakikinig. At sa puntong ito, napakatahimik ng paligid. Yan, kaya sa susunod na makita mo si XRP at saka H-bar, huwag mo lang tingnan ang presyo. Tignan mo ang utility. Dahil kapag ang 99% ay nagising na, malamang tapos na ang laro para sa mga nauna. Ang tanong, kasama ka ba sa 1% na nakaintindi o manunood ka na lang ulit ng dance challenge? Kadalasan, ang mga malalaking balita sa crypto ay puro hype at ingay lamang. Pero itong huling hirit mula sa isang kilalang XRP validator na si Vet, medyo iba ang amoy. Hindi ito yung tipong to the moon agad bukas, kundi isang seryosong upgrade sa engine ng XRP Ledger na posibleng magpabago sa takbo ng pera sa buong mundo. Para itong lumang kalsada na biglang ginawang 10-lane skyway. Tahimik lang ang construction, pero pagtapos nito, mabilis na ang biyahe. Yan, bakit ba hirap ang mga malalaking bangko at institution na pumasok sa crypto? Simple lamang po ang sagot dyan. Takot. Yan. Takot po sila sa regulasyon at hindi nila alam kung sino ang katransaction nila. Dito po papasok ang bagong compliance foundations ng XRPL. Isipin mo, ang XRPL ay magkakaroon na po ng mga permissioned environments. Ibig sabihin nito, bago ka makasali sa laro, kailangan mo ng verified credentials. Parang exclusive club na kailangang ipakita ang ID sa bouncer bago makapasok. Hindi ito para maging istrikto lang, kundi para masiguro na ang mga bilyong-bilyong dolyar ng mga kumpanya ay ligtas at sumusunod sa batas. Kapag kampante na ang mga institution, dito palang bubuhos ang tunay na pera. Sabi po ni Vet dito, ang tunay na big deal ay ang integration ng Ripple Payments infrastructure direkta po sa XRPL Decentralized Exchange. Sa madaling salita, yung mga transactions na dati ay nangyayari off-chain o sa labas ng network ay ipapasok na lahat sa loob ng ledger. Kaya ang epekto nito, hindi lamang po tataas ang bilang ng mga transactions. Lalalim ang tinatawag nating liquidity. Kapag mas maraming pera ang dumadaloy sa loob ng network, mas nagiging stable ito. Mas bumibilis at mas lumiliit ang cost. Parang dati, nag-aabot ka lang ng pera sa bintana, ngayon may sarili ka ng conveyor belt na mabilis at saka automated. Aminin po natin, ang tech adoption sa finance ay parang panliligaw sa istriktong pamilya. Hindi yan nakukuha sa isang gabi. Ayon po kay Vet, hindi natin dapat asahan na magbabago ang mundo
paggising natin bukas. Ang strategy po ng Ripple ay measured rollout. Tinetest ang capacity, performance at compliance bago itodo ang volume. Pero ito po ang catch. Kapag ang infrastructure ay matibay na, dito na po magsisimula ang rapid scaling. Ang XRPL ay hindi lamang po basta digital currency. Nagiging central layer na ito ng pandaigdigang paggalaw or global movement ng halaga o cross-border value movement. Yan, sa madali pong salita, ang XRPL ay nag-i-evolve mula sa pagiging experimental technology tungo sa pagiging production-grade financial infrastructure. Habang ang iba ay nakatingin po sa daily price swings na parang nanonood ng horror movie, ang mga nakakaunawa sa utility ay nakatingin sa pundasyon. Kaya ang big deal ay hindi yung presyo ngayon, kundi yung kakayahan ng network na hawakan ang pera ng buong mundo sa hinaharap. Dito po sa mundo ng crypto, mas mabilis pa magbago ang mood ng tao kaysa sa mood swing ng ex mo. Sa ngayon, puro takot, duda at matitinding, "Lord, bakit?" ang maririnig sa XRP community. Pero habang ang iba ay naghahanda na para sa libing ng kanilang portfolio, may mga analyst na nakakakita ng kakaiba. Hindi raw ito ang katapusan. Ito raw ang tinatawag na the final stretch. Kumbaga sa marathon, ito yung huling kilometro kung saan pakiramdam mo ay hihiwalay na ang kaluluwa mo sa katawan mo bago mo makita ang finish line. Ayan, ayon po sa analyst dito na si Charting Guy, ang kasalukuyang galaw ng XRP ay parang deja vu. Kung titingnan po ang historical structure, ang luhang pumapatak ngayon ay kaparehong-kapareho ng pattern bago ang mga nakaraang recovery. Ang tawag po dito ay capitulation phase. Ang sandali kung kailan sinusubukan ng market na paikutin ang tiyan mo para bitawan mo ang iyong assets. Sinasabing ang inflection point o ang oras ng paniningil ay posibleng mangyari ngayong March. Ayan, ngayong paparating na buwan ng Marso. Isang buwan na lang ang ating hihintayin. O kung malas ka, isang buwan na lang ang itatagal ng kape at noodles mo. Aminin po natin, mga ka-crypto. Sa short term, sa XRP ay parang relasyong walang label. Marupok at walang kasiguraduhan. Pigil ang hininga sa ilalim ng resistance zones at mukhang pagod na ang mga bulls. Pero wag po tayong magpalinlang sa presyo. Sa likod ng mga pulang kandila, ang pundasyon ng XRP ay mas matibay pa sa paninindigan ng isang taong ayaw magbayad ng utang. Ayan. Ngayon ay bakit parang palaging pabagsak? Dahil ang market ay isang malaking laro ng psychology. Kailangan mo nang ma-exhaust ang lahat ng selling pressure. Kailangan mo nang mawalan ng pag-asa ang huling weak hands bago magkaroon ng space para sa pag-akyat. Ang divergence sa pagitan po ng pangit na presyo at magandang fundamentals ay madalas na hudyat na malapit na po ang dulo ng bear market. Ang resolution ay hindi laging darating ng may kasamang fireworks. Minsan dumarating ito kapag ang lahat ay pagod na pagod na. Ayan, hindi man sigurado kung sa March or Marso
eksaktong gigising ang natutulog na higante, ang convergence po ng kasaysayan at kasalukuyang teknolohiya ay iisa lang ang tinuturo. Ang cycle ng pagbagsak ay malapit na po sa dulo. Minsan ang pinakamadilim na bahagi ng gabi ay yung ilang minuto bago sumikat ang araw. O di kaya sadyang brown out lang talaga. At ayan mga kakrito, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood.